Sa mga nagtatanong kung paano yung ginawa natin dito sa ating mga display na buntot ng isda, ay simple lang mga idol. Pagkaputol ninyo nung buntot ng inyong huling isda, ay punasan ninyo ng tuyong tela or tissue. Ngayon, sa pagputol ng buntot, ay huwag kayong mag-iwan ng laman. Isagad na lang ninyo mga idol para hindi siya masyadong mangamoy. Itong buntot ng tuna na to ay magandang i-display o i-preserve dahil wala siyang amoy. Di tulad ng ating buntot ng amberjack na ito ay may konting amoy na dahil matagal na to. Pero amoy siya daing. Ngayon, kung ayaw ninyo na mangamoy yung inyong mga buntot na pang-display, ay pwede nyo siyang lagyan ng resin epoxy or beeswax pagka tuyo. Pwede rin naman ninyong ilagay sa asin na may borax yung inyong buntot para ma-dry. Ngayon, 1:1 ang kanyang ratio. Pagkaputol ninyo, punasan ninyo para matanggal yung mga excess na tubig. Tsaka ninyo ilagay sa isang lagayan na may asin at borax. At pagka natuyo na nun, pwede na ninyong pahiran ng resin epoxy or ng beeswax. Itong mga display kasi natin dito ay hindi pa natin nilalagyan ito ng mga resin epoxy or beeswax para matanggal yung kanyang amoy. Kasi mas preferred ko yung ganito na nakikita ko yung natural color or yung habang lumilipas yung panahon ay nakikita ko yung pagbabago nila. So okay naman. So sa mga gustong mag-preserve or magtabi ng kanilang mga trophy na nahuling isda, ganun lang ang gawin natin. At alam naman ninyo, maganda kasi na nakikita yung mga alaala natin dun sa laban na ginawa natin sa bawat isda na to. So yun lang mga idol. Thank you so much and God bless.